Ito ang orasyon upang magsibayad ng utang. Paalala po na ito po ay gagana lamang sa mga taong may utang na may pangbayad naman, ngunit ayaw lang magbayad ng utang. Hindi po gagana ang orasyong ito sa taong kapos at wala naman talagang pera. Pamamaraan. Ang pasimula po ng pagganap nito ay sa araw po ng Biyernes na gabing-gabi, sunod-sunod na walang patlang hanggang sa sapitin ang ikatlong Biyernes, at maaasahan po ninyo na wala pang 3 linggo ninyong pagganap o makaramaan po lamang ng 1 linggo ninyong pagganap ay magbabayad na ang mga taong ito sa kanilang mga utang sa inyo. Ang pag-uumpisa po ng pagganap nito ay hindi po bababa sa ika-6 ng hapon at hindi po naman lalampas sa ika-12 ng hating gabi. Paunawa po, babagnitin po ninyo ang mga pangalan at apelyido ng mga taong may utang sa inyo at sabihin mong magbayad na siya o sila. Ngunit babanggitin po ninyo ang balanse ng kanyang utang o kanilang mga utang sa inyo at isunod po ninyo sambitin ang orasyong ito. Tatandaan po, dapat po ay kumpleto ang buong pangalan at apelyido ng taong may utang sa inyo. Ito po ang orasyon. Basahin po itong maigi at mag-iingat po sa pagbanggit. Sarhas, Guimpas, Ratal, Makaguimpas, Suplin, Salvatore, Edsium, Mukam, Meum, Emium, Medukad, Tipsum, Meam, Etusyon, Matie, Elim, Megatim, Evanum, Enekatum, Ensupere, Exias, Esui, Esuperatis, Exia, Nibus, Edium, Sancti, Divini, Embucationem. Banggitin po ninyo uli ang kanyang pangalan at apelyido o ng kanilang mga pangalan at apelyido at ganoon din po ang balanse ng kanilang mga utang sa inyo at sabihin mong muli na sila huwag nang mag-atubili pa sa pagbabayad ng kanilang mga utang sa inyo at sambitin niyo po ang salitang ito. Ateot mui. Mas magiging mabisa din po kung kayo po ay magtitirik ng puting kandila at itabi po dito ang larawan o picture ng taong may utang sa inyo bago po dasalin ang orasyon. Sundin po maigi ang instruksyon at gawin po ito ng walang patlang at walang pag-aalinlangan. Pamilin. Ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninuno. Mahalin at pagkaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag pong gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang napakaloob dito ay lubhang maliwaga, gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos.